Happy birthday po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ipagpatuloy nyo lang po ang inyong magandang hangarin at ginagawa para sa ating bansa. Nasa likod nyo lang po kami. Handa po kaming ipagtanggol kayo dahil alam namin na sa gabay ng ating Panginoon Diyos, magtatagumpay po kayo para iangat ang antas ng buhay ng bawat Pilipino. At hindi ko po makakalimutan ang birthday ni Pangulong Bongbong Marcos dahil ka-birthday niya po ang aking late father. So kung nasa man yung aking namayapang ama, happy birthday dad. At kung hindi ko man nasabi sa'yo na I love you nung ikaw ay buhay pa, saan ka man naroroon, sana marinig mo ako. Mahal na mahal kita. And also, happy birthday po sa isa nating masugid na taga-subaybay kay Rambas at Rambas 3018. Yun po yung kanyang profile name. So, tatlo na ang aking maaalala tuwing darating ang September 13. Birthday ni Pangulong Bongbong Marcos, birthday ng aking namayapang ama, at birthday ng ating masugid na taga-subaybay. Happy birthday po sa inyong lahat. Okay, balita po ngayon. Sinilbihan na ng warrant of arrest ito pong si Harry Roque. Ayon po sa GMA News, House serves arrest order versus Harry Roque. The House of Representatives on Friday served an arrest order to former presidential spokesperson Harry Roque, according to House Secretary General Reginald Velasco. Yes, we have served it at his law firm's office. Roque was cited in contempt and ordered detained by 4 House committees on Thursday after he refused to submit documents that will supposedly justify his increased wealth. Yan, kasi po nagdududa yung ating mga kongresista sa Quadcom. Bakit bigla na lang lumobo ang kayamanan ni Harry Roque? Ayaw pong isubmit ni Harry Roque yung dokumentong yan. Surigao del Norte, Representative Ace Barbers, chairperson of the House Committee on Dangerous Drugs and the lead chair of the 4 House Joint Committees known as the Quadcom, earlier said that the arrest warrant on Roque is already in effect. Quadcom is conducting investigations on crimes involving Philippine offshore gaming operators. Ito na naman. Meron na namang isa na sinilbihan ng arrest warrant. Mag-alakibuloy kaya itong si Harry Roque. Di ba ganun naman sila? Ilang beses mo nang hindi sisipot sa pagdinig. Siguro kasi naghahanda sila kung anong gagawin nila. Magtatago o aalis ng bansa. Tapos sila ay sisilbihan ng warrant of arrest. Tapos it's either magtatago na sila tulad ng ginawa ni Kibuloy or aalis sila ng bansa tulad ng ginawa ni Alice Guo. No? Pare-pareho sila ng pattern eh. Roque was cited in contempt and ordered detained by the Quadcom on Thursday after he refused to submit documents that will justify his increased wealth. So, anong dahilan para hindi mo ipakita? Kung sa tingin mo, wala namang anomalya kung paano mo natamasa yung iyong kayamanan. O, napakasimple. Kung wala kang itinatago, ano ikatatakot mo? Lagi naman tayong ganun eh. Kung wala kayong kasalanan, kung wala kayong itinatago, bakit hindi nyo ipakita? There is already an arrest order against him because there was already a motion to detain him in the House of Representatives, sabi pa ni Barbers. Ito po yung mga listahan ng dokumento na gustong ipasubmit kay Roque ng Quadcom. 1. Roque's Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth from 2016 to 2022. 2. His wife Myla Roque's income tax returns from 2014 to 2022. 3. Their respective medical certificates. Ito kasi naalala ko na meron daw siyang medical certificate. Kung naaalala niyo yung unang pagsipot ni Roque sa Quadcom, sinabi niya lang na meron siyang medical certificate. Tapos hindi rin pala niya sinubmit. Ano yung lokohan? 4. Extrajudicial settlement of the estate, including tax returns of Roque's late aunt. 5. Deed of sale with tax returns and transfer of property of the 1.8-hectare property in Multinational Village, Parañaque, that Roque's family sold to a private entity which Roque said was the reason of his increased wealth. Oh, may rason naman pala si Roque kung paano niya nakuha yung kanyang increased wealth. Nagbenta sila ng property
O, bakit hindi niya ipakita ang dokumento? Alam niyo, pinahihirap niyo ang buhay ninyo eh. Napakadali lang naman ang hinihiling ng Quadcom. Deed of sale with tax returns. Dahil sabi mo, yun ang rason kung bakit lumaki at lumobo ang iyong kayamanan. Bakit hindi mo maipakita? Halata naman po natin eh. Yung mga taong may tinatago, ayaw pag-usapan or ayaw ipakita dahil alam mo, mabubuko sila. 6. Transfer of shareholdings to lawyer Percival Ortega with trust agreement and related documents submitted to the Securities and Exchange Commission. Next, income tax returns of Biancham Incorporated. And lastly, statement of Biancham's beneficial owner filed with Securities and Exchange Commission. Meanwhile, Roque maintained that he will not submit his family's private documents. Sabi ni Roque, asking me to submit my family's private documents is not Pogo-related but a witch hunt. I refused to submit these documents because they are unrelated to the Pogo inquiry. Familiar ito ah. Hindi ko sasagutin yung 125 million na tinatanong nyo tungkol sa confidential funds dahil wala naman itong kinalaman sa pinag-uusapan ngayon, which is the 2025 budget. O, pare-pareho sila ng style talaga. Sabi kasi ni Roque, kahit na isumiti ko ang kanilang hinihiling na mga dokumento, hahanap pa rin sila ng paraan para ako ay madiin. In the eyes of Quadcom, I am guilty until proven innocent. Pero ang pagkakaalam ko, kung nakikinig po kayo ng Quadcom hearings, talaga pong ang pangalan ni Harry Roque ay laging sumusulpot at nauugnay dyan po sa Pogo. So natural, itong mga abogadong ito na nasa Quadcom, alam po nila ang ginagawa nila. Eh, nag-iisa lang si Harry Roque. Sa tingin nyo, may palag itong si Harry Roque sa magagaling nating abogado dyan sa Quadcom? Eh, kahit na mag-one-on-one na lang sila ni Congresswoman Jinke Luistro, eh wala pong binatbat itong sa Harry Roque. Sabi pa ni Roque, I reiterate, what crime did I commit? File the appropriate charges in the proper court of law. Haharapin ko ang mga reklamo sa korte. Kibuloy lang. Di ba yan din na sinabi ni Kibuloy? Mag-file kayo sa korte. Haharapin ko lahat. Sasagutin ko lahat ng inyong mga akusasyon. Pero anong nangyari? Hindi ba nagtago? At nagbanta pa siya na hindi ako magpapahuli ng buhay. Pero nasan si Kibuloy ngayon? Buhay na buhay at nakakulong. Ito rin ba ang gagawin ni Harry Roque? So, ibig sabihin, hindi siya susuko, hindi siya magpapahuli. Anong gagawin mo? Eh, meron ka ng warrant of arrest. Meron ng arrest order. Ang tatapang nyo magsalita. Akala nyo, you are above the law. Akala nyo, mapapaikot nyo ang batas. O di sige, lumapit ka sa Supreme Court o kung saan korte man. Maganda yan. Makita natin kung sino ang mas patatalino mga abogado, yung sa Quadcom o itong si Harry Roque. Hanggang format angas na naman to si Harry Roque. Humarap ka. Pare-pareho kayo ng amo mo eh. Ang lalakas ng loob nyo magsalita pag kayo ay nasa labas. Pag ang kaharap nyo media o yung mga kakampi nyong supporters. Pero pagdating mismo kung saan dapat kayo magpaliwanag, hindi kayo makapagpaliwanag. O ano-anong dahilan ang sinasabi nyo para maiwasan yung sagutin yung mga tinatanong sa inyo. Pero ano ba ang dahilan kung bakit na-cite in contempt si Harry Roque? Sabi po ni Ace Barbers, he was cited in contempt for the second time because he was the one who promised that he will submit these documents we are asking from him. But he went back on his word. Oh, si Roque pala ang nangako na I will submit these documents you are asking from me. Tapos bigla siyang babaliktad. Ay, nanloloko kayo. Akala nyo uubra kayo sa ating mga magagaling na mga kongresista. Alam nyo, hindi ko talaga mapigilan. I salute our congressmen ngayon dyan sa House of Representatives. Lalo na po yung mga bago, yung tinatawag nilang young guns. Hindi sila tumitiklop. Hindi sila nagpapabuli. Kung kailangan nilang halukayin ang katotohanan, gagawin nila yon. Sabi pa ni Barbers, the problem with him is that he has a lot to say outside of the Quadcom. Face us and justify your actions face to face. Also,
please be man enough and stand by what you promised to deliver to the panel. O hindi ba, parehong-pareho ang style nila. Ang dami nilang sinasabi pag nasa labas sila, pag nagpapa-interview sila. Samantalang kung meron silang sasabihin, ang sabi nga ni Barbers, face us and justify your actions face to face. Kanino pa ba magmamana itong si Harry Roque? Di kay Sara Duterte, hindi ba ganyan ang ginawa ni Sara Duterte? Una, sinabi niya, kaya siya nagpunta sa hearing ng OVP budget para daw sagutin lahat ng katanungan. Pero in the course of the deliberation, wala siyang ibang nasabi, kundi I will leave it up to the wisdom of the congressman. Blah, 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 so on and so forth. Ganto rin itong si Roque. Siya ang nangako dahil sinabi nga ni Barbers, he was the one who promised that he will submit these documents we are asking from him. Tapos babaliktad siya. Tapos papalabasin niya na masama itong mga kongresista sa ginagawa nila. Pa-victim effect si Harry Roque. Di kanino pa nga magmamana? Pare-pareho sila ng style. Pare-pareho sila ng senaryong ginagawa. Pwede naman sila makipagbalitaktakan or makipagbardagulan. Basta face-to-face. Hindi yung hindi kayo magsasalita. Magno-no comment kayo. Mangangako si Roque. Tapos babaliktad. Tapos pagdating sa labas, dakdak ng dakdak. Tama ba naman yon? Batangas Representative Jervin Luistro earlier said that Roque should explain why his assets increased if Roque will not be able to prove the legal and valid source of this sudden increase of assets of his family-owned Biancham. Then there is reasonable ground to believe that indeed he is connected with Pogo operations and this money possibly came from Pogo operations. Yan po ang sabi ni Congressman Luistro. Pero sige na, kung nagmamatigas si Roque, di dalhin nyo na sa korte. Dahil ang feeling ko, tulad ni Kibuloy, nag-serve na ng warrant of arrest, hindi po susuko si Roque. Kaya dadalhin pa daw niya sa Supreme Court. So be it. So kung para sa ating mga kongresista, ay nakikita nilang may probable cause ba ang tawag doon or kung para sa kanila ay talagang may kaugnayan si Roque sa illegal na Pogo, idemanda nyo na po. Nako, gustong-gusto na pong makita ng taong bayan kung ano ang kahihinatnan kapag itong si Roque ay humarap na sa korte. Yan ay kung hindi siya magtatago tulad ng ginawa ni Apollo Kibuloy or kung hindi siya aalis ng bansa tulad ng ginawa ni Alice Guo. Pero tandaan mo, Harry Roque, maging example na sa'yo si Apollo Kibuloy at si Alice Guo. Kahit na sila ay nagtago, kahit na sila ay tumakas, naabot pa rin po sila ng the long arm of the law. So kung talagang wala kang itinatago, harapin mo ang Quadcom. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.